Ang ganda nitong kinumpos ni Ted Filon. Title niya is Panata ng Nambubudol sa Pilipino. Sa ginagawang pagnanakaw ng mga taong gobyerno sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, isisiwalat ko ng buong tapang at may dangal ang katiwalian at pagmamanabis ng mga taong nagpapanggap na mga magiging mapagbantay ako sa ginagawang pagnanakaw ng mga taong gobyerno sa bagong Pilipinas. Kasi yung pagnanakaw ng pera ng taong bayan, grabe. Kaya mayroon ng hasag na hindi mo pera yan. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Unti-unti nang nagigising ang mga journalist sa mainstream media sa kabalastugan sa pagmamalabis ng mga tao sa likod ng bagong Pilipinas. Okay? Isa na ito si Ted Filon. Nako, merong viral ngayon na video sa TikTok. Ako, itong si Ted Filon, meron siyang kinompose na panata. Ito, reaction niya siguro sa bagong Pilipinas hymn at panata ng bagong Pilipinas na pinipilit ng gobyernong ito na ipakanta, ipa-recite sa mga Pilipino, sa gobyerno, yung government employees. Nako, ang ganda nitong kinompose ni Ted Filon. Title niya is Panata ng Nambubudol sa Pilipino. Okay, ito yung TikTok. I-play ko lang ha. Nambubudol sa Pilipino. Panata. Bilang Pilipino, magiging mapagbantay ako sa ginagawang pagnanakaw ng mga taong gobyerno sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, isisiwalat ko ng buong tapang at may dangal ang katiwalian at pagmamanabis ng mga taong nagpapanggap na mga lingkod bayan. Bilang Pilipino, iaalay ko ang aking lakas, talino at kakayahan sa pagmumulat sa kaisipan ng mga dukhang pinagmamalabisan at nililinlang ng mga taong nasa likod umano ng sinasabing bagong Pilipinas. Bilang mga Pilipino, magkaisa tayo sa paggising sa lahat ng mga nabudol at bilang mga Pilipino na nagmamalasakit sa kalagayan ng mga nagdarahop na mga maralita nating kababayan, sabay-sabay tayong sisigaw na may buong tapang sa mga kabulastugan ng mga opisyal ng bayan. Sabay-sabay tayong sisigaw ng sambayanan. Okay, palakpak naman dyan. Ano, gusto nyong ulitin? Dali ha. Ngayon, ito naman ang ulitin natin. Laban sa mga nambubudol sa Pilipino. Bilang Pilipino, magiging mapagbantay ako sa ginagawang pagnanakaw ng mga taong gobyerno sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, isisiwalat ko ng buong tapang at may dangal ang katiwalian at pagmamanabis ng mga taong nagpapanggap na mga lingkod bayan. Bilang Pilipino, iaalay ko ang aking lakas, talino at kakayahan sa pagmumulat sa kaisipan ng mga dukhang pinagmamalabisan at nililinlang ng mga taong nasa likod umano ng sinasabing bagong Pilipinas. Bilang mga Pilipino, magkaisa tayo sa paggising sa lahat ng mga nabudol at bilang mga Pilipino na nagmamalasakit sa kalagayan ng mga nagdarahop na mga maralita nating kababayan, sabay-sabay tayong sisigaw na may buong tapang sa mga kabulastugan ng mga opisyal ng bayan. Sabay-sabay tayong sisigaw ng sambayanan. Okay. So,
Grabe, no? Kaya, saludo. Saludo tayo kay Ted Pailon. Yan ang tunay na journalist. Gising na gising sa katotohanan. So, ang tanong, kumusta yung ibang mga TV anchors na mga kasabayan ni Ted Pailon? Ano kaya ang nangyayari sa kanila? Kailan sila magigising? Okay. Malala natin nung kampanyahan pa nung May 2022 election, sino yung mga grabing batikos sa candidate BBM? Karen Davila. Diba? Jessica Soho. Meron pa sa ANC yung kalimutan ko yung pangalan. Basta ANC. Parang Christina. Basta ang dami nilang sino pa? Pinky Wet. Nasaan na sila ngayon? Di ba nila nakikita ang kalagayan ng bagong Pilipinas? Kaya ako, tuwan-tuwa ako dito sa ginawa ni Ted Pailon. Sandali isinulat ko yung kanyang Gusto kong i-memorize. Bilang Pilipino, magiging mapagbantay ako sa mga pagnanakaw sa pera ng taong bayan sa bagong Pilipinas. Hindi to yung exact. Parang mabilisan ko lang tinake note. So, ako, Pilipino ako, magbantay. Kasi yung pagnanakaw ng pera ng taong bayan, grabe. Kaya mayroon ng hasag na hindi mo pera yan. Parang ganun. Sa Kongreso? Yung resolution number 10? yung siniwalat ni Sasasot? Yung wala nang audit sa COA. Certification lang. Grabe. So, dapat mapagmatsyag tayo dahil pera natin yan. Ano ba? Bilang Pilipino, isisiwalat ko ng buong tapang at dangal. Ito, matapang at marangal itong Ted Pailon. Again, saludo kay Mr. Ted Pailon, tunay na journalist na may pagmamalasakit sa kanyang kapwa Pilipino. Sisiwalat ko ng buong tapang at dangal ang mga katiwalian at pagmamalabis ng mga taong nagpapanggap na lingkod bayan. Correct. Kaya nila may palaging press release dyan, palaging may medyang kasama, kahit pinapakita na totoo siyang naglilingkod sa taong bayan. Kailang ang totoo, yung political ambition niya na maging presidente by 2028. Ito, tama-tama. Yung patama ni Ted Pailon. Bilang Pilipino, ito na, ialay ko ang aking lakas, talino at kakayahan sa pagmulat sa kaisipan ng mga dukhang nililinlang ng mga tao sa likod ng bagong Pilipinas. Wow! Ang galing. Ano kaya? Si Ted Pailon mismong gumawa nito o staff niya, writer niya, whoever gumawa ng panatang mambubudol sa Pilipinas na ito is he or she speaks from his or her heart. Ito ang mga nangyayari ngayon. So ito na yung panawagan bilang mga Pilipino. Magkaisa tayo sa paggising sa lahat ng mga nabudol. Okay. Marami pang mga tulog dyan. Wala lang. Ako, hindi ko akalain na darating ako sa puntong ito na nagsasalita na rin tungkol sa nangyayari sa tambayan. Kasi, yung kasabihan? Evil triumphs when good men do nothing. Ito na si Ted Pailon. He is doing nothing. Sino pa yan? Maharlika, Sasasot, yung mga ibang mga social media influencers. Ako, kaunti lang ang akin. At least nagsasalita ako. Hindi yung wala lang. Walang pakialam. Dapat makialam tayo. Niloloko na tayo ng harap-harapan.
So, bilang mga Pilipino na nagmamalasakit sa kalagayan ng mga nagdarahop, mga maralita nating kababayan, sabay-sabay tayong sisigaw ng may tapang, mga kabalastugan ng mga opisyal ng bayan, sabay-sabay tayong sisigaw, sigaw ng sambayanan. Tama na, sobra na. Grabe. Sana madagdagan pa ang katulad ni Ted Filon na nasa mainstream media. At ito, medyo kabado ako sa kalagayan ni Ted Filon. Dahil sigurado, ang mga nasa powers that be, yung nasa palasyo, galit na galit dito. So anong susunod? Yung mga ganyan nagsasalita, naggurgur. Tignan niyo ang nangyari sa SMNI. Gurgur na lahat. Kaya, I believe, yung sinasabi ni Marlica na marami sa mainstream media na gustong magsalita. Kailang takot lang sila, pinipigilan sila ng mga may-ari ng media outlet, print man yan or broadcast, kasi igugurgur sila eh. So TV5, itong baka igurgur ng palasyo ang TV5, I don't know. Kailang sana madagdagan pa ang isang Ted Filon na walang takot, buong dangal na isinisiwalat ang kabalastugan ng mga tao na nasa likod ng bagong Pilipinas.